Ang sistema ng trabaho sa Japan, kasama ng gobyerno nito ay bumagsak. Walang nakikitang benepisyo ang mga mag-aaral sa pag-aaral at pagkuha ng degree na nagiging sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga tumitigil sa pag-aaral sa kolehiyo. Karamihan sa mga ito ay nagpapakasawa sa isa o sa iba pang mga kriminal na aktibidad, at ang mga matatanda ay nawawalan na ng tiwala sa mga kabataan dahil karamihan sa kanila ay naging mga kriminal. Sa panahon ng kagipitan, ang tanging paraan upang iligtas ang lipunan ay sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga estudyante bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na sirain ang buong bansa. Sa isang desperado na pagtatangka, ang gobyerno ay nagpasa ng isang reforma na tinatawag na Battle Royale. Ayon sa batas, bawat taon, isang klase ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang pinaglalaban hanggang sa kamatayan. Sa ganitong paraan, isa lamang sa daan-daang estudyante ang nabubuhay na higit na pinakikinabangan ng lipunan. Nagsisimula ang pelikula habang ibinabalita ng isang reporter ang pagbabalik ng isang mag-aaral na babae sa kontinente ng Japan. Bumalik siya pagkatapos manalo sa isang nakamamatay na laro ng Battle Royale. Maaaring isipin ng iba na ang isang kabataan na babae na nagawang patayin ang kanyang mga kaibigan para mabuhay ay maaaring dumaan sa impyerno. Ngunit nang lumapit ang kamera sa kanyang mukha, tinitigan niya ito ng may nakakatakot na ngiti. Pagkatapos, ipakikilala sa atin ang pangunahing tauhan ng pelikula na si Shuya. Siya ay isang estudyante sa middle school na natrauma sa pag-abandona ng kanyang ina at pagkamatay ng kanyang ama, at dahil sa mga personal na problema ay halos hindi na siya pumapasok sa paaralan. Gayunpaman, ang kaibigan niyang si Noriko ay isang mabait at magalang na babae. Pumasok siya sa klase ngunit siya lang ang naroroon, at dahil sa masamang ugali ng mga mag-aaral, ang kanilang guro na si Kitano ay nababalisa. Habang papalabas siya ng klase ay sinaksak siya ng isang estudyante sa paa dahil lang sa natutuwa ito. Matapos gumaling mula sa pinsala, nagbitiw si Kitano sa kanyang pwesto at hindi na muling lumingon sa mga estudyante. Isang taon pagkatapos ng insidente, nasa kolehiyo na sina Shuya at Noriko, at ang kanilang klase ay magpupunta sa isang field trip. Maayos ang lahat para sa unang kalahati ng biyahe, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Shuya at nakitang walang malay ang lahat ng kanyang mga kaklase. Samantala, nakasuot naman ng gas mask ang driver at konduktor ng bus, at nang mapansin nila na namulat siya ay agad nila itong pinatulog. Sa sumunod na eksena, muli siyang nagising at natagpuan ang sarili sa isang silid-aralan kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase. Nagkamalay sila at tumingin sa paligid, sinusubukan na malaman kung ano ang nangyayari. Mayroon din silang kakaibang kagamitan na nakakabit sa kanilang leeg na hindi natatanggal. Sa oras din na yun ay biglang lumapag ang ilang helicopter sa labas at lumabas ang isang hukbo ng mga sundalo, kasama nila si Kitano, ang guro na dati ay hindi iginagalang ng mga bata hanggang sa siya ay magbitiw. Sinabi niya sa isang nalilito na estudyante na sila ay kinuha para makilahok sa Battle Royale. Dalawang tagalabas na estudyante na nagngangalang Shogo at Kazuo ay nasa silid din na makikilahok din sa kanila. Nakapaglaro na ang dalawa sa kanilang mga kaklase at mas may karanasan kaysa sa iba. Nagpalabas si Kitano ng isang video para maipaliwanag kung paano gumagana ang laro, ngunit biglang bumulong ang isang batang babae sa kanyang mga kaibigan sa gitna nito. Binato siya ng kutsilyo ng kanilang guro na tumama sa kanyang noo na ikinamatay nito. Kaya naman nataranta ang mga estudyante at sa wakas ay napagtanto nila ang kalubhaan ng sitwasyon. Pagkatapos nito ay pinagmasdan nilang mabuti ang video. Nasa malayong isla pala sila na walang paraan para makatakas. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng isang bag na puno ng mga gamit na magagamit nila para sa kanilang proteksyon o para sa pag-atake sa iba. Ang mga kwintas na nasa kanilang leeg ay isang tracking device at isang mikropono. Kaya kung susubukan nilang tumakas o gumawa ng anumang bagay na labag sa mga patakaran, ito ay sasabog. Nagpanik ang isang lalaki at ayaw nang makinig sa presentasyon dahil sa pagkagambala, si Kitano ay pinindot ang isang button na nagdulot ng pagsabog na nagresulta sa pagkamatay ng estudyante. Kung higit sa isang mag-aaral ang may iwan kapag natapos ang ikatlong araw, ang lahat ng kanilang mga kwintas ay sasabog at walang mananalo. Nang maisip na mamamatay sila tulad ng sinapit ng kanilang kaibigan, ang mga estudyante ay napilitan na maglaro upang mailigtas ang kani-kanilang mga sarili. Kasunod nito ay dinalhan sila ng mga sundalo ng isang supply ng bag na naglalaman ng parehong kagamitan para sa kaligtasan, ngunit iba-iba ang mga sandata sa lahat ng ito. Sunod-sunod nilang kinuha ang mga bag bago sila pinalabas. Ang mga bago na sina Shogo at Kazuo ay binigyan din ng bag, ngunit iginiit ni Shogo na bigyan siya ng bago dahil ito ay masyadong magaan.
Ang dalawa ay handang pumatay ng sinuman para manalo, dahil pinatay na nila ang mga taong malapit sa kanila. Sa wakas ay nakuha na ni Shuya ang kanyang bag para sa laro at nagmamadaling lumabas dala ang kanyang bag, nang biglang sumulpot mula sa gubat ang isa niyang kaklase na lumabas kanina. Nang makalapit siya ay napansin niya ang palaso na tumama sa kanyang lalamunan, kaya malinaw na nagsimula na ang mga estudyante sa pagpatay sa isa't isa. Nakarating na din si Noriko sa labas ngunit bago pa makapagpasya ang dalawa sa kanilang susunod na galaw, inatake na sila ng isang lalaking may pana. Sila ay nakatakas at iniwan nila ang lalaki upang labanan ng isa pa nilang kaklase. Pagkatapos, ang dalawa ay napunta sa isang kuweba kung saan sinuri ni Shuya ang braso ni Noriko na nasugatan kanina. Sa kasamaang palad, ang kanilang bag ay naglalaman ng isang takip ng lutuan at mga binocular bilang mga sandata. Sa ibang lugar, pinalibutan ng grupo ng mga estudyante si Kazuo na sinusubukan na takutin siya. Naniniwala sila na dahil siya ay isang tagalabas, kailangan muna nila siyang patayin. Ngunit ang isang lalaki ay nagkamali nang siya ay lumapit kay Kazuo na may dalang baril, dahil sa isang iglap ay nahawakan nito ang baril at nagawa niyang talunin ang buong grupo nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanilang mga armas at ginawa ang kanyang paraan upang talunin ang iba. Ang presyon ng pakikipaglaban para sa kaligtasan ay labis para sa ilang mga mag-aaral, kaya marami sa kanila ang gumawa ng hindi dapat gawin at tinapos ang kanilang mga pagdurusa sa isang iglap. Pagkatapos nito, ipapakilala tayo sa isang babae na nagngangalang Mitsuko. Hindi tulad ng iba, ang sitwasyon ay ginawa siyang isang walang pakialam na mamamatay tao, siya ay pumatay ng isang kaibigan at hindi man lang nakaramdam ng kahit konting pagsisisi o pakikiramay dito. Kinaumagahan, sina Shuya at Noriko ay nakasalubong ang isang kaibigan na may dalang palakol at inatake sila. Pinaalis ni Shuya si Noriko bago nakipaglaban sa lalaki. Ang takip ng lutuan ay madaling gamitin upang makaiwas sa mga pag-atake ngunit hindi nagtagal ay bumagsak ito sa lupa. Sa proseso ay tinamaan ng lalaki ang kanyang sarili sa ulo gamit ang kanyang sandata. Nagsisisi na tumingin sa kanya si Shuya kahit ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Kasunod nito ay tumakas muli sila ni Noriko at sa pagkakataong ito ay hinarang sila ng isang estudyante na natatakot na may dalang baril. Kinakabahan niyang hiniling sa kanila na manatili sa kinaroroonan nila, at masyadong natatakot na barilin talaga sila. Nang magkaroon ng pagkakataon, binaril ni Shogo ang lalaki at kinuha ang kanyang baril. Napansin niya na hindi sinusubukan ni Shuya at Noriko na pumatay ng sinuman at sumang-ayon na kunin sila para sa karagdagang proteksyon. Pagkatapos ay nakita nila ang dalawang babae na humihingi ng tulong, gusto nilang lahat ay sumali sa kanila at alamin ang sitwasyon ng sama-sama. Sinubukan ni Shuya na pumunta at tumulong ngunit pinigilan siya ni Shogo dahil iniisip niyang maaaring narinig sila ng ibang tao, sa makatuwid, ang lugar ay hindi ligtas. Ito'y napatunayan na tama nang lumitaw si Kazuo at pinatay ang mga babae sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanila ng mga bala. Sa sumunod na eksena, pumasok si Mitsuko sa isang maliit na bodega upang magpahinga ngunit may nakita siyang babae sa loob. Tinutok nito ang baril kay Mitsuko dahil alam niyang hindi siya isa sa mga mababait. Napaluhod si Mitsuko na nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit palihim niya kinuha ang kuryente bago niya ito binaril. Samantala ay may isang grupo ng mga lalaki ang nag-aayos ng laptop, plano nilang i-hack ang mga kwintas at sabay natatakas sa isla. Kinagabihan ay nanatili sina Shogo, Shuya, at Noriko sa isang maliit na bodega. Inihayag ni Shogo na noong una siyang naglaro ay kasama niya pa ang kanyang kaibigan. Ang dalawa lang ang nakaligtas ngunit ang isa sa kanila ay kailangang mamatay para mabuhay ang isa. Ang kanyang kaibigan ay nagkunwaring nagtaksil sa kanya at binaril ang kanyang binti upang patayin siya ni Shogo. Ang kanyang plano ay gumana ngunit si Shogo ay pinagsisihan nito ng higit pa sa kanyang buhay. Dahil namatay siya para sa kanya, nangako siyang maglalaro muli at gagawa ng paraan para makatakas. Nang biglang may narinig na putok ng baril mula sa labas, at doon ay hinahabol ni Kazuo ang isang lalaki na nakasuot ng bulletproof vest. Dahil hindi siya namamatay sa baril, gumamit si Kazuo ng espada. Matapos pugutan ng ulo ang kawawang lalaki, nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng bahay na kinaroroonan ng tatlo. Naglagay siya ng granada sa bunganga ng pinutol na ulo at itinapon ito sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad ay nakatakas ang grupo ilang segundo lang bago ang pagsabog, tumakbo si Shuya palabas ngunit sa huli ay nakita siya sa proseso. Naubusan ng bala si Kazuo na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas, tumalon siya sa tubig sa tamang oras upang iwasan ang mga pag-atake.
Kinaumagahan ay nagising si Shuya sa isang bahay habang inaalagaan ng isang babae na nagngangalang Utsumi. Hiniling ng babae at ng kanyang mga kaibigan sa kanya na manatili kasama nila hanggang sa muli silang magkita ng iba pang grupo. Kung mananatili silang magkakasama ay maaaring magkaroon sila ng mas mataas na tsansa na makatakas. Isang babae mula sa grupo ang kaibigan ng lalaki na namatay habang nakikipaglaban kay Shuya kahapon, kaya upang makaganti ay hinaluan niya ng lason ng pagkain na ibibigay nila kay Shuya. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang ang isang babae ang kumain ng pagkain bago pa niya siya mapigilan. Ang epekto ng lason sa lalong madaling panahon ay nagsimulang lumabas, at ang babae ay namatay pagkatapos magsuka ng dugo. Ang mga babae ay nataranta at nagsimulang sisihin ang isa't isa sa pagkamatay nito. Kinuha ng isang babae ang kanyang baril at pinaputukan silang lahat. Ang kaguluhan ay nagtatapos sa pagkamatay ng lahat, maliban sa babae na naglagay ng lason sa pagkain. Kumatok si Shuya sa pinto nang marinig ang mga putok ng baril. Siya ay pinagbuksan ng babae at humingi ng tawad sa kanya bago tumakbo sa tuktok ng tore. Lumabas si Shuya ng kwarto at nataranta nang makitang patay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan, kaya siya ay tumakbo kasunod ng nakaligtas na babae para lamang makita na siya ay tumalon din. Sa ibang lugar ay napanaginipan ni Noriko na nakikipag-usap siya kay Kitano, palagi niyang iginagalang ang guro hindi tulad ng ibang mga estudyante, at nakikidalamhati siya sa guro dahil hindi siya iginagalang ng kapwa estudyante. Kasabay nito, si Kitano ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pamilya na walang pakialam sa kanya. Ang kanyang sariling anak na babae ay tinawag siya ng mga nakakainsultong pangalan bago ibinaba ang telepono. Palagi siyang itinatrato na walang kwenta sa kanyang buhay, na isa sa mga dahilan kung bakit siya nagboluntaryong maging bahagi ng programang Battle Royale. Kalaunan sa araw na yon, dumating si Shuya na hinahanap sina Noriko at Shogo kahit na siya ay malubhang nasugatan. Umikot din si Noriko sa kagubatan at nakasalubong si Mitsuko na pinagtatawanan siya dahil sa pagtatago sa likod ng mga lalaki, akmang sasalakayin niya na siya ngunit tumakbo ito palayo matapos makita ang paglapit ni Kitano. Sa parehong oras ay sinalubong sila ni Shuya ngunit nawalan ng malay. Ibinigay ni Kitano kay Noriko ang kanyang payong at umalis nang walang sinasabi. Mabait siya sa kanya dahil siya lang ang taong naging mabait sa kanya noong pinakamababang panahon ng kanyang buhay. Kasabay nito ay nakita ni Mitsuko ang isang babae sa isang bodega na umiiyak sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Pinatay niya ang babae ngunit inatake siya ni Kazuo makalipas ang ilang segundo. Nang sa tingin niya ay patay na ito, bigla siyang kinuryente nito at gumanti gamit ang karit. Si Kazuo na nakahanda na gamit ang bulletproof vest ay hindi namamatay sa mga pag-atake, pagkatapos ay itinulak niya ang babae palayo at sa wakas ay binaril siya at namatay. Sa sumunod na eksena ay papunta sina Shogo, Shuya, at Noriko sa bodega kung saan nananatili ang mga hacker. Sinusubukan pa rin ng hacker na makakuha ng kontrol sa mga kwintas habang ang iba ay naghahanda ng mga pampasabog gamit ang mga materyales na nakita nila sa paligid ng isla. Plano nilang patayin ang mga militar at si Kitano, na tanging pagkakataon nila para makatakas. Pagkatapos ng maraming gawain, ang hacker ay nakapasok sa sistema ng seguridad at nagawang masira ang tracker mula sa lahat ng mga kwintas. Pagkatapos, ang grupo ng mga lalaki ay inilagay ang mga pampasabog sa isang sasakyan, ngunit bago pa sila makakilos ay dumating si Kazuo at pinagbabaril silang lahat. Dahil desperado na patayin si Kazuo, sinindihan ng isang lalaki ang mga pampasabog at namatay sa sumunod na pagsabog. Tumakbo palabas ang tatlo at nakita ang mga bangkay ng natitira nilang mga kaibigan. Buhay pa si Kazuo ngunit nawalan ng paningin ng magkabilang mata dahil sa pagsabog, siya ay sa palaran na nagpaputok ngunit nagawa niyang barilin si Shogo sa balikat. Gayunpaman ay paulit-ulit na inatake ni Shogo si Kazuo at kalaunan ay napatay din siya. Kasunod nito ay pumunta ang tatlo sa baybayin kung saan ipinahayag ni Shogo na nagpapanggap lamang siyang kaibigan nila dahil gusto niyang protektahan siya ng mga ito. Ngayon na sila na lamang ang natitira, ang pagpatay sa kanila ay higit na mapapakinabangan niya. Sa sinabing yun ay binaril niya ang dalawa at nanalo sa laro, narinig ni Kitano ang ingay at ipinahayag na tapos na ang laro. Ang mga sundalo ay hindi nag-aksaya ng maraming oras at umuwi na agad, na iniwan si Kitano na mag-isa sa isla. Kinaumagahan ay nakita siya ni Shogo na nag-eehersisyo, pumasok sila sa loob kung saan nalaman ni Kitano na nasira ang kanyang kwintas. Pumasok sina Shuya at Noriko saka tinutukan ng baril si Kitano at ibinunyag na sila ay buhay pa gayunpaman, sa kanilang pagtataka ay mukhang alam na yun ni Kitano.
Ipinakita niya sa kanila ang isang larawan na iginuhit niya kung saan si Noriko lang ang tanging nakaligtas dahil ito ang kanyang paboritong estudyante. Tinutukan niya sila ng baril ngunit binaril siya at pinatay bago pa siya makagawa ng anumang pinsala. Bago siya mamatay ay ibinunyag niya na peke ang kanyang baril at ayaw na niyang mabuhay pa. Kasunod nito ay sumakay ang mga nakaligtas sa isang bangka patungo sa kontinente ng Japan, ngunit dahil si Shogo ay nawala ng maraming dugo mula sa pinsala, siya ay pumanaw habang nasa daan. Sa huling eksena, makikita sina Shuya at Noriko na naglalakad sa isang lungsod at determinado na mamuhay ng masaya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!